a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig naroroon ang Pilipino, magandang umaga, Pilipinas. Miyerkules na tayo ngayon na 24 ng Hunyo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM at ang pambansang pulisya bukas na maibaba ang edad ng criminal liability. Pamamaril sa Tacloban City planado ayon sa PNP. Yun daw mga suspects alam nilang hindi sila makukulong. Senado ikinakasang investigasyon sa Tacloban shooting. Pagban sa mga political dynasty at mga kontratista ng gobyerno sa party list system isinusulong sa Kamara. Nako, lagot ng mga kontratista. Isa sa suspect sa pamamaril sa Tacloban, adik sa gaming app na Gorbox. Typhoon Francisco, bahagyang humina at bumagal. Signal number 1 nakataas pa rin sa Batanes at ilang bahagi ng Cagayan. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang humina ang Typhoon Francisco habang bambagal na kumikilon sa karagatan ng extreme northern Luzon. Dahil dito nananatiling nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Island. Ang mata ng bagyo ay nasa layong 320 kilometros, ilangan ng Kalayan, Cagayan. Taglayan lakas na hangin umabot ng 165 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umabot naman ng 205 kilometro bawat oras, habang mabagal na kumikilos pa northward. Bagamat malayo ang sentro ng bagyo, magdadala pa rin ang southwest monsoon o habagat ng malalakas na bugso ng hangin at pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Inaasahan ng pag-asa, lalabas naman ng PAR line o teritoryo ng Pilipinas ang Typhoon Francisco bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Nakapagtala na ng 50% pagtaas ng kaso ng dengue ang bayan ng Tuba sa Benguet sa unang bahagi pa lamang ng taon. Dahilan ito sa pinaigting na health o dahilan dito, pinaigting po ng mga health officials ang kampanya laban sa sakit. Ngayon nagsisimula na naman ang tagulan. Batay sa datos ng Municipal Epidemiology and Surveillance Unit ng Benguet, umabot ng 54 ang naitalang kaso ng dengue mula Enero 4 hanggang Hunyo 20. Mas mataas 36 na kaso na naitala sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Barangay Campur na may 27, 5 kaso lamang ang naitala noong 2025. Kasunod naman ang barangay sa Camp 3 na may 8 kaso. Ayon sa mga health official, wala pang naitatalang namatay dahil sa dengue sa nasabing lugar. Gayon man nagbabala sila na madalas na pag-ulan, mga naiipong tubig sa paligid ay maaaring pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dahil dito, hihikayat ang publiko na panatiling malinis ang kapaligiran, alisin ang mga maaaring pamugaran ng lamok upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Higit 1 buwan bago ang pasukan ng simula ng pagpaplano ng mga suspek sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City.
Ito ang kinumpirma ng pulisya sa harap ng nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa naturang shooting na ikinasawi ng 3 estudyante at kinasugat ng 20 iba pa. Ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, Direktor ng Police Regional Office 8, May 1 pa lamang sinimula na ng mga suspect. Edad de 14 at 15 anyos lamang ang pagpaplano at nakita rin sa convo ng dalawa ang pag-uusap nila tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kita opisyal, nakakaalarma na tila inaral talaga ng dalawa ang nilalaman ng naturang batas kaya't malakas ang loob na gawin ang krimen. Kumbinsido niyang mga suspect na sa ilalim ng Pangilinan Law, hindi sila makukulong kahit gawin nila ang pag-atake dahil sila ay mga menor de edad. Nagpositibo sa paraffin test ang dalawang suspect ng shooting incident sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Information Chief Colonel Alan Reyco, ang 9mm pistol na ginamit ng 14 anyos na gunman ay pag-aari ng tiyahin nitong isang police staff sergeant na nakadistino sa Police Regional Office Eastern Visayas. Ang caliber .38 revolver naman na ginamit ng 15 anyos na suspect ay nakarehistro sa isang Cebu-based security agency kung saan dating nagtrabaho ang kanyang lolo. Gate niko, nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya kung paanong napasa kamay ng mga menor de edad ang naturang baril. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa rin ang pulisya at ng DSWD ang dalawang suspect alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act na kanilang inaral kung paano nila maiiwasan ang pagkakakulong. Lulong sa online gaming na Gorebox ang isa sa dalawang grade 9 suspect sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban. Ayon kay PROA Director General Jason Capoy, ang nasabing online game ang pinagkakabalahan ng 14 anyos na estudyante na gumamit ng service firearm ng kanyang tiyahing pulis. Inilarawan ni Capoy ang Gorebox bilang isang violenteng online platform na may elemento ng barilan. May pagkakatulad sa iba pang kontrobersyal na games tulad ng Roblox. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, larong firearm. Medyo violent po yung laro. Nanawagan naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga magulang at mga guro paigtingin ang pagmamonitor sa online activity ng mga menor de edad matapos makita ang mga warning signs sa post ng suspect bago ang naturang insidente. Sa ibang bansa po, mahigpit na ang pinagbabawal ang paggamit ng social media sa mga bata. Sa Canada nga yata, 14 pababa. Hindi na, kasi nga po, iba ang nagiging impluensya nito. Ano, ha? Sa Netherlands, ultimo yung paggamit ng device, cellphone. Ano, ha? Mahigpit na rin ipinagbabawal sa mga bata. Wala namang nakikitang direktang ugnayan ng online game na Gorebox sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ito ang binigyan diin ng co-founder ng Scam Watch Philippines at cybersecurity analyst na si Art Samaniego Jr. sa panayam ng DZRH at radyo natin. Ayon kay Samaniego, lumalabas sa pag-aaral na combination of factors ang nangyari tulad ng exposure sa extreme at harmful content, pati na rin ang family environment bilang pangunahing impluensya sa behavior ng isang bata. Combination of factors tong mga nangyayari bakit nagkakaganito. So hindi lang yung games, pero kasama din yan yung mental health concerns, social isolation, isa pang problema access to weapons, tapos family environment. Ang matindi ngayon yung online influence at exposure sa extremist and harmful content. Dahil dito nananawagan din sa Samaniego sa mga magulang paigtingin ang paggabay at pagmamonitor sa mga anak, lalo na kanilang paggamit ng social media at iba pang online platforms. They should pay attention to warning signs. Di ba? Halimbawa, yung sobrang obsessed na sa violence. Kasi lumalabas yan. Dapat bantayan mo ang anak mo at kausapin mo tungkol dito. Lalo ito mga 15 pababa. So, malaki ang papel ng magulang, malaki ang papel ng simbahan, malaki ang papel ng eskwelahan para sa guidance ng mga bata. Teka muna, may anunsyo dito si Malu. Magandang umaga, Pilipinas! May restriction daw sa atin si Meta. Pero pwede kayong makinig at manood sa YouTube. Iniimbestigahan ng maturidad kung may ugnayan ang nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban. Nakaparehong insidente naman sa Columbine, Colorado sa US noong 1999.
Ito'y makarang kumalat ang larawan ng 14 anyos na suspect sa Tacloban School shooting kung saan makikitang nakasuot ito ng itim na shirt na may nakalagay na KMFDM. Napansin ng netizens na katulad ito ng t-shirt na suot ni ng isa sa mga shooter sa Columbine incident. Higit 30 taon nang nakalilipas kung saan dalawang estudyante rin ang nagpaulan ng bala sa isang eskwelahan dahilan para masawi naman ang 13 mag-aaral. Ayon sa PNP spokesperson si Colonel Alan Reyco, sinisilip ng hanay ang posibleng koneksyon nito sa insidente ng Tacloban, lalo't hindi inaalis ng pulisya ang posibilidad na ginagaya ng mga kabataan ang mga nangyayari sa ibang bansa, lalong-lalo na sa US. Kabilangan niya sa sisiyasatin ng otoridad ang social media account sa mga suspect na edad 14 at 15, kanilang search history, online communities at digital footprint. Pinaplansya na ng PNP at ng Department of Education ang planong pagpapatupad ng pinigting na security protocol sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Yan din ang sunod-sunod na insidente ng pananaksak sa magkakaibang eskwelahan sa lalawigan ng Cavite. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., target na ma-institutionalize ang preventive measures para maiwasan ang mga kaparehong karahasan sa mga paaralan. Suportado naman ito ni Education Secretary Sani Angara habang inaaral na rin nila ang dagdag na puwersa ng pulisya sa mga eskwelahan kahit bawal ang mga pulis sa itinuturing na zones of peace. Papasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na pulis, medyo na maalis na sila yung mga plano nila. Ayan, dapat naman talaga may mga checkpoint na papunta ho sa mga eskwelahan. Deterrent din ho yan ang iba't ibang mga krimen. Pero alam niyo, pinakamainam ho, ibalik talaga natin ang ROTC at saka yung CAT. Diba? At saka paigtingin yung scouting activities para yung mga bata may ibang pinagkakabalahan, hindi puro gaming up. Magkaibang oras na pumasok sa eskwelahan ang dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril. Kwento ni Education Secretary Sani Angara matapos bumisita sa San Jose National High School. Lumalaman sa investigasyon na tumalon sa bakod ng paaralan ng mga suspect habang may dalang mga nakatagong baril. Ayon kay Angara, dumating ang 14 anyos na suspect. Bandang alas 7:30 na umaga, nakadalo pa ng flag ceremony. Habang dumating naman ang 15 anyos makalipas ang kalahating oras. Kapwa naglibot ang dalawa sa campus habang dala ang nakatagong baril. Sakay sinagawang pamamaril sa dalawang silid. Aralan alas 9:20 ng umaga. Sinabi naman ni Eastern Visayas Police Director General Jason Campoy, may hinahanap umanong estudyante ang mga suspect na pinaniniwalaan nilang nambuli sa kanila. Nang hindi nila ito makita, nagsimula silang magpaputok, walang pinili na mga bintana. Pagkatapos to whom it may concern ang kanilang pamamaril. Patuloy pa ang masusing investigasyon ng pulisya sa pinagmulan ng mga armas at iba pang detalye ng naturang pag-atake. Personal ding binisita ng Education Secretary Sani Angara mga biktimang estudyante sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School na nagpapagaling sa Leyte Provincial Hospital. Bukod sa pakikipag-usap sa mga biktima at kanilang mga pamilya, tiniyak naman ni Angara, sagot ng DepEd, ang tulong pinansyal at psychosocial intervention para sa kanilang mabilis na pag-recover mula sa trauma. Bago ang pagbisita sa ospital, nakipagpulong din si Secretary Sani Angara sa mga opisyal ng pamahalaan lokal, pulisya at mga kinatawan ng paaralan upang balangkasin ang mga bagong hakbang nang sa gayon ay hindi na maulit pa ang naturang trahedya. Dito opisyal na tiniyak ng DepEd ang mas mahigpit na security protocol sa mga eskwelahan kasunod ng naturang pamamaril kung saan 3 na ang kumpirmadong namatay. Maganda umaga, Pilipinas! Nakatanggap o makatatanggap ng tig 150,000 pesos ang pamilya ng mga nasawing biktima sa nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maliban sa tulong pinansyal, may alok ding psychosocial services ang DSWD at ang Department of Health para sa lahat ng mga naapektuhan ng naturang shooting. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect dahil sila nga'y edad 15 at 14 anyos, alinsunod sa itinatadhana ng Pangilinan Law.
Maganda umaga, Pilipinas! Bukas naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang ibaba sa 12 anyos ang minimum age of criminality. Kasunod dito ng madugong pamamaril sa isang paaralan ng dalawang estudyanteng minor de edad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, re-repasyon ng Pangulo ang anumang panukalang ipapasa ng Kongreso kaugnay ng pagbabago sa Pangilinan Law. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga batang 15 anyos sa pababa ay hindi mananagot sa ilalim ng criminal law at sa halip ay sumasa ilalim lamang sa intervention programs gaya ng Bahay Pag-asa. Ipinapaubaya na ng Department of Justice sa Kongreso ang desisyon sa mga panukalang pagbabago sa minimum age ng criminal responsibility sa Pilipinas. Kaugnay ito ng magkakasunod na krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad sa loob ng paaralan. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, nasa kamay na ng mga mababatas ang pagtimbang sa panukala pero hindi nangangahulugan na walang pananagutan ng mga menor de edad na nakagawa ng krimen. Sinabi pa ni Martinez, isa sa mga tinitingnan kung may discernment o sapat ng pag-unawa ang bata sa bigat ng epekto ng ganyang ginawang krimen. Hindi po ibig sabihin na porket minor walang pananagutan. Diba? May mga mechanism po sa batas to see what their liability may be, what their what the proper procedure should be implemented to see if they should be penalized. Nilinaw din ni Atty. Martinez na hindi nila isinasara ang investigasyon sa anggulong bullying kundi maging sa formang extremism. Tutol ang Amnesty International Philippines sa mga panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility kasunod ng Tacloban shooting. Ayon kay Amnesty Philippines Section Director Rich Lee Santos III, hindi nito matutugunan ang pinakaugat ng karahasan na kinasasangkutan ng kabataan. Babala ni Santos, ginagamit lamang ang naturang shooting incident upang isulong ang inyay palpak at delikadong mga proposal para maamyandahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ganitang grupo ang pagpapababa ng minimum age of criminal liability at pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga kabataang nagkakasala sa batas ay hindi daan upang mapigilan silang gumawa ng krimen kundi magdudulot lamang ng karagdagang pinsala. Ang pinakaangkop nilang tugon ay ang pagmamalakas ng pinalakas na child protection system at pagkakaroon ng isang kultura na may kapayapaan at respeto sa karapatang pantao. Ayan, hindi ko lang alam kung meron ng mga anak na minor de edad na naging biktima na ng karahasan itong mga opisyal ng Amnesty International Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Marinding tinututulan ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal liability kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Tacloban. Batay sa kanilang pahayag, kinondena ng grupo ang karasang naganap at nananawagan ng hustisya para sa mga biktima kasabay ng pag-iit na hindi dapat ang mga batang sisihin sa nangyaring trahedya. Paliwanag ng grupo, ang karahasan ay bunga ng mas malalim na problema sa lipunan, kabilang ang kakulangan ng seguridad, mental health services, guidance counselors at programang anti-bullying sa mga paaralan. Kabilang sa tinututulan din ng grupo ang paglalagay ng mga armadong pulis sa mga paaralan. Sinasabing hindi armas kundi suporta at proteksyon sa karapatan ng mga bata ang tunay na sagot sa problema. Pinahayag naman ng Philippine National Police sa maaaring idulog ng mga mag-aaral ang mga insidente ng bullying sa Police Assistance Desk na nakapwesto malapit sa mga paaralan bilang bahagi ng pinalakas na kampanya laban sa pang-aabuso. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Reyco, may mga umiiral na batas laban sa bullying at panahon na upang palakasin ang kampanya laban sa ganitong mga insidente. Nagugat ang pahayag sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, diyan din ang pananaksak ng ilang estudyante kung saan tinitingnan ang bullying bilang motibo. Ilinaw ni Ko na hindi kumpirmado ng PNP ang tiyak na motibo ng mga suspect habang nagpapatuloy pa ang investigasyon, pero dapat daw matingnan din ang pananagutan ng kanilang mga magulang. Sa iba pang mga balita, isang high-value drug personality timbog naman sa Bambas Operation sa Panabo City. Nasa 370,000 pesos na laga ng shabu ang nakumpiska. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun.
Mayong buntag usab Kuyang Angel, kalabuso sa kulungan ng isang high-value drug personality matapos masakote sa ikanasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, katuwang ang Philippine Coast Guard at Panabo City Police Station sa Panabo City, Davao del Norte. Naganap ang operasyon dakong alas 8:53 ng gabi, Hunyo 22, 2026 sa Purok 1, Barangay Consolacion, kung saan naaresto ang suspek na kinilalang si alias Ori, 48 anyos, matapos magbenta ng isang pakete ng hinihinalang shabu ng kakalaga ng 7,000 pesos sa isang pusher buyer ng PDEA. Bukod sa bypass item, nakumpiska rin mula sa suspect ang 14 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kubulang 54 grams at tinatayang street value na 367,200 pesos. Nasamsam din na maoperatiba ang iba't ibang drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Sa kabuuhan, mahigit 374,000 halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nakumpiska sa operasyon. Inihanda na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Maganda umaga, Pilipinas! Buntag sa mating paminaw natin diyan sa Sugbo. May kumentang sa mga suki natin diyan sa Digos. May buntag sa mating paminaw natin diyan sa Mati, ha. Ay mga misis sa may araw sa mister pag-uwi galing ng trabaho, papaitalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter, pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Ay, teka muna, ha. Baka kayo'y may hindi pa na ipapadalang entry. June 30 na po ang deadline para po sa pagsusumite ng mga entries ninyo para sa PAGCOR Photography Contest 2026. Bukas po ito sa mga professional at mga amateur Filipino photographers 16 years old pataas. At tema nga po ay Kids at Play. Layunin ng kompetisyong ipakita ang pagiging malikhain ng mga kalahok sa pamamagitan ng mga larawang sumasalamin ng saya, sigla at mga aral na natutunan ng mga bata sa paglalaro. Hindi yung puro gaming online. Bukas ang patimpalak sa lahat ng 16 years old pataas na mga amateur at professional photographers. Ayon kay Chairman Temco, hangad ng patimpalak na maihayag kung paano nakatutulong ang paglalaro sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga bata. Ang mga entries ay po pwede niyong ipadala sa ilalim ng 3 kategorya. Una, yung conventional category, gamit nga po mga conventional camera, tsaka yung mga single lens reflex, yung digital ninyong camera, ha. Ayan. 8 po ang mananalong grand winners dyan na tatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Tapos doon naman sa mobile at drone categories, tigwa 8 din pong mananalo doon at yung pong mga mananalong tigwa 8 tatanggap ng tig 50,000 pesos plus trophy. Ayan. Pero meron ding consolation prizes, ha. Ang inyo pong mga entries ay dapat na maipadala before June 30 sa www.pagcor.ph/photocon 2026. Maganda umaga, Pilipinas! Isyong hiwalayan ng mag-asawa sa Pahamudin. SGA Barm na uwi sa barilan, 2 patay. Detalye na balita mula kay Jun Di Magutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Nauwi sa barilan ang isyong hiwalayan ng mag-asawa sa Barangay Patot, Pahamudin Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa report mula sa Pahamudin Police Office, 2 magkakamag-anak ang akarang nagbarilan na ikinasawi ng 2 pawang miyembro din ng kanilang pamilya matapos na uminit ang husto ang bangayan makaraang tangkang bawiin ng lalaking asawa ang dowry nitong 2 ektaryang lupain. Sa pahayag sa media ni Pahamudin Police Chief Captain Rafael Bataan, matagal na umanong mahidwaan ang 2 pamilyang ito. At mas lumala pa ang hindi pagkakaunawaan makaraang desidido ng makipaghiwalay ng babae sa lalaki at desidido na ring bawiin ng lalaki ang dowry nitong lupa. Agarang pumagitna ang Joint Peace Security Team, itong JPST, barangay officials, PNP at AFP. Pinayuhan ang 2 panig
na kumalma sa layuning hindi na umabot pa sa mas malalang sitwasyon ang insidente, lalo pat dalawa ang namatay na pareho din nilang kamag-anak. Nagpapatuloy ang dialogo sa dalawang panig sa pamamagitan ng intervention mula sa MILF-CCCH, PNP at AFP. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Samantala, lumarga na patungong Pakistan si Iranian President Masoud Pezeshkian para sa pagpapatuloy ng negosasyon kaugnay ng peace deal sa pagitan ng US at ng Iran. Makakaharap ng Pangulo ng Iran ang kanyang Pakistani counterpart na si Asif Ali Zardari at iba pang mga opisyal ng bansa na tumatayong mediator sa pagitan ng Tehran at Washington para tuluyan ang matuldukan ng gera sa gitnang silangan. Itong kauna-unahang pagbisita ng Iranian President sa ibang bansa mula ng sumiklab ang pag-atake ng US at Israel sa Iran noong Pebrero 28. Sa ngayon ay sanib puwersa ang technical teams ng dalawang bansa sa pagbalangkas ng peace deal kasunod ng high-level negotiations sa Switzerland noong Lunes na pinangunahan ni US Vice President J.D. Vance at Parliamentary Speaker ng Iran na si Mohammad Bagher Kalibaf. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:29 ang oras sa buong kapuluan. Mga mamis, o pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot no kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. At mapahirapan ang self-concept pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa po ito ng ACS. Isang panukalang batas ang inihain naman ni House Speaker Faustino Bonjidi III naglalayong ipagbawal sa mga miyembro ng political dynasty at mga kontraktor sa gobyerno ang paggamit ng party list system para maging miyembro ng Kamara. Lagot na ang mga kontraktor. Layunin ng House Bill 9906 o New Party List System Act na magpatupad ng mas mahigpit na safeguards laban sa mga political dynasty, sa mga may conflict of interest at labis na maimpluwensyahan ang party list system. Sinabi ni D, bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap na gawing mas moderno ang electoral system sa bansa, palakasin ang democratic representation. Amyenta ng panukala ni Speaker D ang Republic Act 7941 o Party List System Act para ipagbawal sa mga miyembro ng political family at mga kontratista ang pagiging bahagi ng isang party list system o maging party list representative. Nakapaloob din sa House Bill 9906 ang mga probisyong nagbabawal sa mga taong may malapit na kaugnayan sa mga kasalukuyang membro ng Kamara, mga kontratista ng gobyerno, ilang dating halal na opisyal at maging mga nominado o kinatuan ng party list. Ang bill ni Speaker D ay kabilang sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at kabilang sa mga mahalagang reformang isinusulong ng Marcos Administration. Paliwanag ni D, ang party list system ay nilikha upang palawakin ang representasyon at hindi upang palawakin ang kapangyarihan ng iilang pamilya. Nako, harinawa. Nakita naman ninyo yung dating speaker. Yung asawa, miyembro din ho ng si Speaker Martin Romualdez. Yung asawang si Yeda, matagal na mayagpag. Tapos ilan pang mga kaanak nila nandyan din po sa Kongreso sa pamamagitan po ng party list system. Pinalalakas naman ang pamahalaan ng mga hakbang upang palawakin ang industriya ng ube sa bansa sa pamamagitan ng pamamahagi na higit sa 60,000 planting materials ng ube sa mga magsasaka ng Leyte at Bohol habang patuloy na lumalaki ang demand para sa naturang pananim sa lokal at pandaigdigang pamilihan. Ang inisyatiba na pinangunahan ng Bureau of Plant Industry katuwang ang Philippine Root Crop Research and Training Center o PhilRoot Crops ay bahagi ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture na naglalayong patasin ang produksyon ng ube at mapabuti ang kita ng mga magsasaka. Mula June 15 hanggang 17, nagsagawa ang mga team mula sa BPI at PhilRoot Crops ng field monitoring at validation activities upang suriin kung paano ginagamit ang ipinamahaging planting materials at mangalap ng komento mula sa mga benepisyaryong magsasaka. Sa kaloob ng proyekto, ang 900 magsasaka na kabilang sa mahigit 60 samahan ng mga magsasaka sa mga paunahing lugar ng produksyon ng ube sa Visayas. Ang mga ipinamahaging planting material ay nagkakahalaga ng halos 2.6 milyon pesos at kauna-unahang malawakang programa ng BPI para sa distribusyon ng mga planting materials ng ube.
Teka, bakit naman sa Mindanao? Parang wala ako nabalitaan. Isinagawang inisyatibang ito sa panahon na ang ube ay matagal nang sangkap ng mga Pinoy sa putahe na gayon din sa mga panghimagas at patuloy na nagiging tanyag sa ibang bansa. Ang mga ube flavored products mula sa sorbetes, mga pastry hanggang sa inumin ay nagkakaroon ng maraming mga mamimili sa North America, gayon din sa Europa at iba pang bahagi ng Asia na nagbubukas ng bagong oportunidad sa merkado para sa mga Pilipinong magsasaka at mga food processors. Sige, tanim ho tayo ng ube. Napakaganda niyan dahil bahagi din po yan ng pangangalaga ng slope. Pinarangalan ng Government Service Insurance System o GSIS ang mga nanalo sa ika-21 National Art Competition noong June 15 sa GSIS Chatter. Ang tema nito, mga Pilipinong lingkod bayan. Umabot din po ng 700 ang mga entry mula sa buong bansa kung saan 622 ay mula Luzon, 50 ang galing sa Visayas, 28 ang mula sa Mindanao. Tinanghal na kampyon si Delmar Torano para sa akda nitong Pusong Itanghal, habang napunta naman kay John Muri Carino ang ikalawang pwesto at kay Jose Seriola ang ikatlong pwesto para sa kanilang obra na nagpapakita ng dedikasyon ng mga lingkod bayan. Inilara na rin ang iba't ibang honorable mentions at Jurors' Choice Award winners na nagpapakita ng malilikhaing paglalarawan ng serbisyo at kultura sa paglilingkod ng sa pamahalaan. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Biloso, layunin ng kompetisyong ipakita ang makabuluhang papel ng mga government workers at bigyang pagkilala ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng sining. Muli namang magsasagawa ng negotiated sale ang Bureau of Customs para sa mga forfeited goods o nakumpiskang mga kargamento. Kabilang sa mga ibebenta ay mga nakumpiskang sasakyan, truck replacement parts, steel tubes at iba pang mga produkto. Ayon kay Customs Commissioner Adielo Pumuseno, nakadagda ang public viewing sa Port of Cagayan de Oro sa June 25, sa Manila International Container Port naman June 26 at sa Port of Manila sa June 28. Ang pre-offer conference naman ay sa June 29 alas 2 ng hapon sa ESS Conference Room, ESS Building, Port Area, Maynila. Sa parehong venue rin ang submission ng offers. Nakasado naman sa July 1 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 na tanghali. Na agad ding susundan ang pagbubukas ng offer bandang alauna ng hapon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Kalumpit, Bulacan. Magandang umaga sa mga taga-Jensan. Kumusta na kayo, ha? Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan, sa mga Pilipinong pabalik ho ng Pilipinas, lalong-lalo na galing sa bakasyon, mga seafarers natin, mga OFW. Aba, kung magpapasalubong tayo ng tsokolate, wag nang imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Ito po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang tangerine chocolate dahil ito'y 100% gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Si Brother Manny De Leon ay ang Pangulo po ng Notre Dame of the Jangas University at isa ho sa mga kinikilalang opisyal ng Catholic Educational Association of the Philippines. May posisyon na ho ang SEAP dito ho sa mga karasang nangyayari sa iba't ibang eskwelahan. Brother Manny, kumusta na po kayo? Hi, Angel. Good morning. At sa ating mga viewers, good morning po. Apo, teka muna, bago ho natin dakuan yung ating topic na itinawag ho sa inyo, kumusta ho namin ng inyong eskwelahan? Dahil matindi ho ang pinsala na dumalid yan po sa NDDU. Nag-umpisa na ho ba ang demolition, brother?
Nung, kailan ba? Nung Lunes, nagkaroon kami ng ritual, merong ritual na ginanap para naman mabigyan ng blessing yung mga workers. At the same time, pasasalamat na walang may na-injured at nasawi doon sa malaking earthquake, no? Na dinanas namin dito sa Jensan. Oo. So, nagde-demolish na kayo? Nag-demolish na po kami. Nagde-demolish na? Well, nagre-retrieve kami ng mga gamit. Like yung mga aircons, mga gamit sa loob. Oo. And how long will it take? Maybe 3 months Wow. or more. So saan mapupunta yung mga estudyante? In the meantime na meron kayong 3 months na demolition, kasi syempre maapektuhan din ito yung mga katabing buildings, brother. Ito yung elementary building, ano? So, mga 700 lang naman yung mga estudyante dyan or mga pupils. Meron naman kaming junior high school building na hindi naman nasira. So, magsi-shifting lang kami, mag-a-adjust. Kasi nung 2019, nagkaroon din ng earthquake, ni-retrofit to eh. So, gano'n din ang nangyari, mag-a-adjust lang kami. So, paano makatutulong yung mga kababayan natin na gustong umayuda dito po sa inyong pagsisikap? Dahil alam naman natin, hindi naman ganun kayaman ang Maris Brothers, brother, ano? Baka may mga gustong magpadala ng tulong. How can they assist? Umasa lang tayo sa tuition fees. Oo. So, paano sila makatutulong to bring back this prestigious institution? Well, any amount or donation. Right now, demolition pa kami. Hindi pa namin napag-uusapan yung how to reconstruct. But definitely, magko-construct po kami. Okay. Sige. Siguro, padala nyo na lang sa amin yung mga accounts on how we can assist, ano ho, para i-flash din natin from time to time, ano ho. Marami for sure ang naniniwala na napakahalaga ng isang educational institution sa pagdidevelop ho ng isang lipunan o ng ating pong mga kabataan. Pero dito na tayo sa issue na medyo pressing ngayon, brother, ano ha? And you've been standing against this issue tungkol nga sa bullying. In fact, ang Catholic Educational Association of the Philippines nagpahayag na rin ho ng kalungkutan dito ho sa nangyari. Dahil para bang ang naapektuhan nito, sabi nga ng SEAP, ikinakaalarma ng Catholic Educational Association of the Philippines ang sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Sabi nga ng SEAP, tila nasa malaking panganib ang mga paaralan sa bansa dahil sa mga naganap ngayon na hindi lamang basta bullying kundi umabot na sa madugong karahasan. Sabi ho ng SEAP, ang mga eskwelahan ay dapat sana'y ligtas na lugar para sa pagkatuto at paglago ng mga kabataan, pero ito unti-unting nababalot ng takot at kalupitan. Brother, kayo ho, si Brother Manny ho, kasi principal namin ho nung high school ho kami. Exclusive boys ho kami, puro klami lalaki, puro bugo yung, ano tawag dito? Dinidisiplina ng mga Maris Brothers. Do you still have a campus na exclusive for boys, Brother Manny? Wala na. Wala na. Yung last campus namin, itong Marikina, nagko-educational na rin kami, I think 3-4 years ago. Oo. Why is that? So wala na. Ha? Why is ano that? Po? Why is that? Bakit nag-co-ed na rin? Well, I think to give a more holistic environment sa ating mga estudyante na normal yung may kasama kang babae or lalaki in a classroom. Kasi ako, product rin ako ng co-ed eh. Before, exclusive for boys, nag-experiment yung aming principal at yung sa girls department. Kaya co-ed kami from second year to fourth year. Maganda naman yung results, no? Oo. Pero secondly, for practical purposes, for enrollment din. Kukunti. Pagka-exclusive, ano? Mas mahirap. Anyway, nung kami po ay nasa high school, sabi din ho nung mga kaklase naming galing sa mga Muslim clans, ano ha? Sabi nila, ba't nasa Catholic school kayo nag-aaral? Sabi daw ng mga magulang, para sila madisiplina. Tama yan, because we have been known for discipline, no? For discipline. At the same time, yung sports program natin.
Kaya sa Cotabato, marami tayong mga estudyante. Ay, nagkaroon din ako ng mga estudyante mga Muslims, no? Very good students sa Cotabato City. Okay. Sa Hulo, 90% ng ating estudyante mga Muslims. Okay, brother, going back to the issue. Ang SEYAP ho ba ay pabor na i-revisit natin ang Pangilinan Law o yung Juvenile Justice Law? Hindi pa namin napag-usapan yung Juvenile Justice Law, no? Yung CICL na mga issue. Yung aming concern, nagpalabas yata kami ng statement just really to provide safe spaces sa ating mga campuses na sana maprotektahan yung ating mga estudyante against violence like bullying, cyberbullying, whether mayroon ding verbal, physical bullying, no? At saka prejudicial bullying. We would like to promote that secret space in our campus na sana marespeto yung mga estudyante natin. Brother, sabi ko nga, galing sa exclusive high school, exclusive for boys. At that time naman, wala namang ganitong issue ng mga karahasan involving bullying. May mga, ako, I would admit, may mga nambubuli na mga kaklase namin, and kuminsan, part din kami doon sa mga pambubuli. But at the end of the class, at the end of the day, walang ganitong klase ng karahasan, Brother Manny. Alam mo, normal nung panahon nyo, or even ngayon, yung mayroong mga pangkakantsaw, di ba? But it did not result so ganitong nagbabarila, nagpapataya, no? I think malaking influence to yung ating baka yung social media, yung technology, ganun din yung environment sa family, sa society, ano yung nakikita nila sa internet. Mayroon pa nga theory na baka parang meron ng extremism. Cult na parang may nagkukumanda sa kanila na itong gawin yun, no? So may mga ganong mga pananaw. So nakakatakot talaga, Angel, no? Okay, this is not true. Hindi na ho bago, this is not new, and you've been recommending some measures even prior to this incident, brother, kasi nga nakikita na natin yung impact ng impluensya ng social media, yung environment na binabanggit ho ninyo. So moving forward, ano yung mga po pwedeng gawin immediately on a short term? Kami sa Marist at saka sa simbahan, sa CEAP, in-encourage talaga natin yung child protection policy na meron tayong protocol on how to address this one. We have to provide yung holistic environment na lahat nagtutulungan. Hindi kakayanin ng eskwelahan to Kasi pag ang experience ng bata merong violence or merong discrimination or baka overstrict yung parents or masyado namang lenient yung parents, nagkakakontribute ito sa attitude ng bata na maging violent, no? So nakikita nila sa social media, kaya maraming factors actually involved ito, Angel, kaya dapat magtulungan. Do you consider? May isang body nga nagsabi sa ibang countries daw pinagbabawal na yung paggamit ng internet or sa 16 years old below, no? I think there are 8 countries already na banning. Canada nagbabana. So kayo pabor doon. Ang CEAP may position doon sa pagbaba ng social media platforms kahit siguro sa formative years ng mga bata. Well, we are open to it, no? Nakakatulong. Right now, hindi pa namin yan na pag-uusapan talaga in depth. But personally, ako, it's worth exploring, no? Talagang nakakatakot na yung effect ng social media, especially in the young minds ng mga bata. At saka siguro, brother, ibalik natin yung disiplina. Ngayon kasi makurot lang ng teacher yung bata, irereklamo na sa pulis, Di ba? At saka, kuminsan, ang bata, mas matapang na sa teacher. Hindi ko sinasabing tama yung mga dinaanan naming mga corporal punishments, but we grew up in a society of peace and progress.
Actually, one educator nagsabi na parang we are developing a weak generation, no? Konting ulan, wala nang pasok. Yung mga ganun. I think we are producing a weak generation with all of this, no? So we need to develop some character in our young people. Oo. So siguro if we revisit the juvenile justice law, ano, sabi kasi ng iba, ibaba natin ang age of discernment from 15 gawin nating 12. But more importantly siguro, brother, yung level ng discipline, di ba? Sabi ko nga, nung high school ho kami, gagaling ng mga teacher namin, talagang mga sportsman eh. Pag nagpukol ng eraser o nagpukol ng chalk, tama talaga. Di ba? Di ba? Hindi naman kami naging violent, di ba? But again, ako hindi ako pinagsisihan. There were times na outstanding ako. Oo, pinatayo ako sa labas. Well, ako naman parang, kasi yung aming founder, talagang na-traumatize din siya nung siya'y bata when there was corporal punishment. So we do not actually promote yung corporal punishment. We would like to develop yung sense of you have to care and love, respect the children, and it's the kind of discipline that is very effective. No? Now, when you show care and concern, talagang magbabago yung ugali ng bata. Pero pag pinabayaan mo, walang limit sa parang kinukonsinti mo pa, I think there's something wrong with that, no? Hindi, pero normal naman yung carrot and stick eh. Pero wag naman puro carrots, di ba? kasi lumalaki nga ulo eh. Lumalaki ng bata. So, I hope CAP can be very active pagdating ho dito sa mga panukalang revision nga po ng juvenile justice law. Ano ho? Actually, Angel, to be honest, yung the late brother Crispin, kasi meron kaming bahay Pag-asa. So, actually, against siya doon sa lowering of the age of discernment. Kaya medyo sensitive yan sa amin. We are more, dapat proactive restorative justice yung dapat i-promote. Kasi even if you have this yung mga adversarial justice system, it doesn't restore back to the original yung kasi pag adversarial, somebody has to suffer, somebody has to win, somebody has to suffer, but in the end both are losing, no? So ako mismo, I go for restorative justice at saka talagang yung structure ng ating society has to change, no? Something that is really life-giving rather than puro violence ang nangyayari, no? Okay. Anyway, brother, looking forward for more discussion sa inyo na katulad ho nito, and thank you for the opportunity na makasama namin ngayong umaga. Kaya yung mga interventions, very important yun. Yung interventions ng mga psychologists or guidance counselors, mga teachers, parents, very important po yun. Gaano karami ang guidance counselor ho ninyo, brother? Well, the sad part is that, mayroong law na you cannot be a guidance counselor unless you have a master's degree, no? Ganun? Yeah, you cannot take the board exams as a guidance counselor unless you have a master's degree in guidance. So medyo mayroong kakulangan ng number of counselors kasi very sensitive din na you cannot just be a counselor na hindi ka naman properly trained. So mayroong ganong batas. So actually there's a ratio for that, student guidance counselor ratio, pero hindi naman nasusunod yan. Dahil nga sa kakulangan ng guidance counselor. Dahil sa kakulangan ng mga qualified guidance counselors. So ang dami palang kinakailangan i-revisit talaga. In the meantime, brother, again, thank you for joining us. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you, Angel. Opo, ingat po kayo. Si Brother Manny De Leon, ang Pangulo po ng Notre Dame of the Jungas University. Time awardee din po si Brother Manny noon, dahil ho sa kanyang pagiging guro.
Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras 52 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay po ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC. Ang PDC po naman ay plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan o commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kaya nga sabi ho ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. Di ba? Tsaka wag natin kalimutan ang magandang balita kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, 30 capsules sa anumang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 na lamang per DOH FDA CFRR permit number series number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Senator Gatchalian, personal na bibisitahin ng mga pamilya na mga biktima ng pamamaril sa Tacloban. Detalye mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Darating ngayong araw Miyerkules sa Barangay Cogon, San Jose, Tacloban City, si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang personal na bisitahin ang pamilya ng mga nasawi sa nangyaring pamaril sa San Jose National High School noong Hulyo 22. Sa kaniyang pagbisita sa tahanan ng pamilyang Fabian, ihatid ng kalihim ang pakiramay ng pamalan at pagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng patuloy na suporta ng gobyerno sa mga pamilyang napiktuhan ng trahedya kabilang ng financial assistance at psychosocial interventions para sa mga biktima at kanilang mahal sa buhay. Matatandaan 3 kataong nasawi habang marami naman o 20 ang nasugatan sa insidente sa pamaril na naganap sa loob ng San Jose National School sa Tacloban. Patuloy naman na kiugnayan ng DSWD sa pangahinsya ng gobyerno upang matiyak na mabigyan ng kinakailangan tulong ang mga apektadong pamilya. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dengan salamat Jimmy. Ayun, si Secretary Gatchalian palang pupunta. Sorry ay bad. Mga paaralan sa Gitang Luzon, pinaigting naman ng seguridad kasunod ng insidente ng pamamaril sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Pinaigting ng Philippine National Police PNP ang seguridad sa mga paaralan sa Gitang Luzon matapos ang isang malagim na trahedya ng pamamaril na naganap sa Tacloban City. Sa direktiba ng Police Regional Office 3 Pro 3, nagsagawa ng pag-iikot at pakikipagpulong ang mga pulis sa mga administrador ng paaralan at mga opisyal ng Department of Education DepEd upang palakasin ang koordinasyon sa pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa lahat ng mga kampus, kabilang sa mga hakbang ang paghihigpit sa pagpasok ng mga hindi autorisadong individual at pagpapatupad ng mas mahigpit na inspection upang maiwasan ang pagpasok ng mga armas at iba pang mapanganib na kagamitan sa loob ng mga paaralan. Ayon sa PNP, layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang insidenteng maaring magbanta sa buhay at kaligtasan ng mga guro, kawani at mag-aaral habang sila ay nasa loob ng campus ng paaralan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Danny. May paaba kay kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Sumisigaw ng hustisya ang pamilya ng 15 anyos na si Chris Lawrence Fabian. Isa sa mga estudyanteng namatay sa madugong pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban. Ayon sa kanyang nanay na si Erbea Fabian, magsasampa sila ng kaso laban sa 2 menor de edad na sospek sa likod ng naturang trahedya. Higit ni Fabian, kung hindi mapapanagot ang mga sospek dahil sa kanilang edad, dapat umanong managot ang kanilang mga magulang.
Si Chris Mabian ang tinaguriang bayani sa nangyaring pamamaril matapos niyang harangin ang pintuan ng silid-aralan upang mapigilan ang isa sa mga armado na makapasok. Pero siya ay nabaril at napatay. PNP Northern Samar hinikayat na bigyan ng prioridad ang pagkakaroon ng security guard ng bawat paaralan matapos ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34, Jane Maybuntag. Nagpahayag ang PNP na mahalaga at napapanahon na ang pagkakaroon ng mga security guard sa bawat paaralan, lalo na dito sa lalawigan ng Northeast Samar, upang mamonitor ang mga estudyante na pumapasok matapos ang nangyaring pamamaril sa paaralan ng San Jose National High School na kinasasangkutan ng 2 suspect na pawang minor de edad at pagkasawi ng 3 estudyante. Iminungkahi ni Police Lieutenant Colonel Harris Ribato ng Northeast Samar Police Provincial Office na pagplanuhan ng paaralan ang pagkakaroon ng security guard para sa safety ng mga mag-aaral. Lumalabas na ilan lamang ng mga paaralan dito sa lalawigan ang may itinalagang security guard. Una nang binanggit ng mismong Division Superintendent ng DepEd Northeast Samar ang pagkakaroon dapat ng mga guard sa bawat paaralan. Samantala, matapos ang insidente, ngayong araw ay nagpatupad agad ng inspeksyon ang ilan sa mga paaralan ng lalawigan sa mga estudyante kung saan isa-isang tinitingnan ng mga guard ang bag ng mga estudyante bago pumasok. Meeting with the head of the school, tapos yung natin iba-ibang doon sa high school, yung principal or supervisor, then the teacher, so yung member na naman, member ng yung general PTE nila, they should provide security sa mga school para sa mga student. Ayan. Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Harris Ribato ng Northeast Samar Police Provincial Office. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Noong elementary at high school kami, tinuturo sa amin farming. Diba? Tsaka may mga elective dati, paggawa ng mga basket, yan kasama paggamit ng tools, marunong kami maglagari, gumamit ng martilyo, Tapos nagta-farming, yan ngayon, ang alam ng mga bata, farm bill. Virtual farm. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi alam kung bulok na o hindi yung kinakain, tira pa rin ang tira, di ba? Ay, susme. Nananawagan ng tulong ang mga biktima ng sunog na sumiklab sa Eastwood Olympic Heights Tower 3 Condominium sa Quezon City noong nakaraang Huwebes. Sa isang social media post, sinabi ng uploader na si Sarah Neri, 6 na araw mula nang mangyaring sunog, wala man lamang aksyon at wala ring pumutok na balita tungkol sa mga biktimang malubhang nasugatan. Ayon kay Neri, peke. Walang katotohanan ng mga niuulat na walang ni isa mang casualty sa naturang trahedya. Sa katunayan, 4 sa kanilang kasamahan sa unit ang natinutuluyan ng kanyang pamilya ang kasalukuyang nasa ICU. Ala! Sa ospital niya kung saan nakakampay ng kanyang mga kaanak, mahigit sa 12 individual ang naka-admit dahil sa sunog at meron ding ibang nagpapagaling pa sa Cardinal Santos Quirino Memorial Medical Center, yan din sa Taytay General Hospital. Sinabi pa ng uploader, bukod sa mga nasugatan, marami din ang nawalan ng matutuluyan na may problema sa malaking bayarin sa ospital. Aba, Mayor Joy. At saka doon sa mga natin, sa mga senador natin na mabilis na tumugon kapag may mga ganitong klase ho ng trahedya. Eto, sunog dyan po sa East Olympic Heights Tower 3 Condominium. Marami po ang nangangailangan ng tulong. Jake Vargas at Ina de Belen, happy na happy sa kanilang lagpas 10 taong relasyon. Yan ang ibang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning!
Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Halos 10 taon na rin nagsasama sa iisang bubong ang aktor na si Jake Vargas at ang anak nitong si Janice de Belen na si Ina de Belen. Sa loob ng 10 taong magkasintahan na naninirahan sa iisang bahay, ay marami umanong natuklasan itong si Jake Vargas sa kabutihan at ugali ng nasabing kasintahan. Masaya, maligaya at kontento umano ang pagsasama ni Ina de Belen at ni Jake Vargas kahit wala pang kasal. Speaking of kasal, gusto daw pakasalan nitong si Jake Vargas si Ina de Belen pero hindi pa raw naroon ang tamang panahon. Nag-aantay lang daw sila dahil sa totoo lang, masaya naman at maligaya ang kanilang pagsasama. May basbas daw ng aktres na si Janice de Belen ang kanilang pagsasama. At sa loob ng 10 taon, mas lumalim ang pagmamahal at pagtitiwala nila ni Ina sa isa't isa. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Boily. Pilipinas, ang oras, 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon, 24 ng Hunyo 2026. Balik tayo sa mga balita, lalo pang humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan kahapon sa 61.35 per dollar. Mas mahina ito kumpara sa 61.12 per dollar na naitala noong Lunes. Plano ng gobyerno na mangutang na naman ng hanggang 1.12 trillion pesos mula sa domestic market sa ikatlong quarter ng 2026. Ayon sa Bureau of Treasury, isasagawa ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng Treasury bills at Treasury bonds mula Hulyo hanggang Setyembre. Sinabi ng National Treasurer na si Sharon Almanza, hindi lalampas ang gobyerno sa itinakdang target ng pangungutang para sa buong taon. Ayon naman sa mga ekonomista, mas pinipili ng pamahalaan ang lokal na pangungutang dahil sa patuloy na kawalang katiyakan sa pandigdigang ekonomiya, yan din ang pagbagsak ng biso at mas mataas na gastusin sa pangungutang sa ibang bansa. Sinabi pa ng mga ekonomista, maaaring gamitin ang karagdagang pondo upang suportahan ang paggastos ng gobyerno, lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura at mga programang naantala sa unang bahagi ng taon. Pinangunahan naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Social Welfare and Development ang ikalawang walang gutom kitchen sa Cebu nitong Lunes. Personal na sinuri ng Pangulo at ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD ang operasyon ng pasilidad na mahagi ng mainit na pagkain sa mga benepisyaryo. Ayon kay Gatchalian, layunin ng programa na wakasan ang gutom sa pamamagitan ng walang gutom food stamp program at walang gutom kitchen katuwang ang pribadong sektor. Nagsisilbing community hub ang Cebu branch na naglalayong tulungan ang sinumang nakararanas ng involuntary hunger nang walang natatanggap na diskriminasyon. Samantala, nakatagdang magbukas naman ang karagdagan pang gutom kitchen sa Zamboanga sa susunod na buwan upang palawigan ang programa sa mga vulnerable sectors ng bansa. Isa patay sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Bani, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Patay ang isang 52 anyos na lalaki matapos masangkot sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Bani, Pangasinan na naganap alas 6:50 ng umaga kahapon. Batay sa ulat ni Bani Chief of Police Major Jordan Tomas, magkasunod na binabagtas ang provincial highway sa barangay Poblacion patungong timog ang 2 motorsiklo nang tangkain umano ng isa na mag-overtake, ngunit nasagi ang motorsiklong nasa kanyang harapan.
dahilan ng kanilang pagbagsak sa kalsada kung saan nagtamo ng malubhang sugat sa ulo ang 52 anyos na backrider na agad ay isinugod sa hospital ng LGU ambulance kasamang 2 motorcycle rider. Subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician ng backrider. Samantala nagtamo lamang ng minor injuries ang 2 driver na nakalabas din ng hospital matapos na malapatan ng lunas ng mga doktor ang tinamo nilang sugat. Nabatid na walang suot na protective helmet ang 2 driver at ang backrider na mangyari ang aksidente. Negatibo naman sila sa alcohol breath test. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Arrestar Titaguulat para sa DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Kasama na natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Bagyong Francisco ay kumikilos papalapit sa extreme northern Luzon. Ang kasalukuyan ng line nito ay 275 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay umaabot nasa sa 190 kilometers per hour. Dahil pa rin sa Bagyong Francisco, nakataas pa rin ang sigdan number 1 sa Batanes at Babuyan Islands. Kaya sa mga kababayan po natin sa lugar doon ay patuloy pa rin na makakaranas ng maulan ng panahon at may kasamang malalakas na hangin. Asahan din ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorms sa Luzon, sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama Metro Manila dahil sa indirect effect ng Bagyong Francisco at Southwest Monsoon. Sa lalabing bahagi ng sa Visayas at Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin ay improved weather condition pero may mga localized thunderstorm kung saan magbibigay ito ng mga isolated na pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan. Dahil sa Bagyong Francisco, matataas ng alon ang inaasahan sa northern at eastern seaboard ng northern Luzon. Kaya sa mga kababayan po natin na huwag munang pumalaot sa lugar doon para sa ating kaligtasan. Samantala ang isa pa pang bagyo sa labas ng PAR, si Bagyong Higos, na kung saan nasa layong more than 2,800 kilometers east ng Luzon. Inaasang papasok sa PAR kapag hindi magbabago ito, maaaring po sa Huwebes o sa Biyernes. At base sa forecast track nito, ay sandali lang po siya sa loob ng PAR at maaaring sa Friday ay labas uli at inaasang patungo sa Japan. At yung si Bagyong Francisco, kapag hindi magbabago din ang kanyang kilos at direksyon, maaaring sa Thursday o Friday ito lalabas ng PAR patungin din sa Japan. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Alzar, ibig sabihin 2 bagyo magsasabay sa Biyernes sa loob ng PAR? Opo, pero magkalayo naman sila. Magkalayo. Yun nga lang, 2 pareho silang i-export natin kung sakasakali papuntang Japan, ano ha? Yes po. Itong isang bagyo nasa labas, ano magiging pangalan niya kasunod ni Francisco? Letter G, si Gardo po. Gardo. Apo. So si Francisco at si Gardo ang kung sakasakali i-export natin sa Japan sa Friday. Ayan. Sige. Alzar, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin sa Japan. Ingat kayo dyan ha. At may paparating na 2 sama ng panahon. Magandang umaga, Pilipinas! Dole target naman ang 24/7 hotline para sa mas mabilis na reklamo ng mga manggagawa. Detalye ng balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Teens. Good morning, Kuyang Angel. Pinapalakas ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang hotline service upang mas mabilis na matugunan ang mga hinaing at pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Layunin ng kagawaran na tuluyang gawing 24/7 ang operasyon nito sa hinaharap. Habang isinasaayos ang hakbang na ito, inanunsyo ng DOLE ang bagong schedule ng DOLE Hotline 1349 para sa mga nais sumangguni o maghain ng reklamo mula Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Bukod sa pagtawag sa hotline, maaari ding magpadala ng direktang mensahe sa official Facebook page at email address na hotline1349@dole.gov.ph. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tita Teens.
NBI target matapos ngayong linggo ang investigasyon sa pagkasawi ni na Baterbonia Tadili. Detalye na balita mula naman kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Target ng National Bureau of Investigation natapusin ngayong linggo ang investigasyon sa pagkamatay ni na Ateneo Kijer, Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, una nila itong tinarget noong Biyernes pero may mga hindi pa tumutugon sa pasabina ng Homicide Division. Idiniin niyang importanteng makuha ang pahayag ng lahat ng may alam sa trahedya, kabilang ang mga manlalaro at coach ng Blue Eagles. Oras na makumpleto ang mga salaysay, sinabi ni Matibag na ikukumpara ito ng Bureau sa mga hawak ng PNP-CIDG na nagsasagawa ng parallel investigation. Ibinalita rin ng direktor na lumabas ng autopsy report sa mga labinin na Baterbonia at ni Adili at ibibigay nila ito sa kani-kanilang pamilya. Tumanggi naman siya magbigay ng initial report ng investigasyon sa paggiit na kailangan muna na matapos yung ginagawa nilang proseso ngayon. Iniilagan lang daw ng NBI na maging personal o politikal ang pagsisiyasat, kundi nakabatay sa mga testimonya, gayon din sa mga ebidensya para lumabas ang katotohanan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas. Maraming salamat kay Attorney Kilala, kay RD Register of Deeds Kilala dyan po sa Quezon City. Yan, nagpapasalamat tayo in behalf of Mayor Sene Mendoza na kanyang tinulungan kahapon kasama ang kakosang si Val Gonzales. Mayor Sene, good morning. Magandang umaga din sa mga suki natin. Si Justice Energito ng Sandigan Bayan, si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, ang mga justices natin nakatutok maagang-maaga, nagsisigising napakahalatang edad. Justice J-Lo, si Justice Raul Villanueva, Mama Sally, kumusta na ho kayo? At saka si Justice Chief Justice Alex Gismundo. Justice Midas Marquez, good morning. At iba pang mga justices natin, si Justice Rosario, magandang umaga rin. Sino ba? Syempre, si Kaador, magading gumigising yan. Kaador Plato at saka sino? PGM Wick Veloso ng GSIS, good morning. Kahapon nag-message pa sa atin maulan kaya hindi siya makapag-jogging. Si Director Joel Valera dyan po sa Mimaropa. Proposal ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 years old ang criminal responsibility sa ilalim ng Juvenile Justice Welfare Act. Tinawag na barbaric. Sino kayang tumawag dyan na barbaric? Alamin natin mula kay Manang Milky Rigunan, RH12. Manang Milky, good morning. Barbaric at mali ang panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taon ang edad ng criminal responsibility sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ang kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, sa ilalim ng batas may mga sapat ng mekanismo para matugunan ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga kabataan. Sa ilalim ng batas, ang mga menor de edad na nakasuhan ay mananatili sa rehabilitation facilities gaya ng Bahay Pag-asa sa halip na dalhin sa kulungan. Katuwiran ni Tino, ang pagpapakulong sa mga batang sangkot sa krimen ay hindi nakatutulong lalo na kung dala lamang ito ng impluwensya ng kanilang environment o mga kasamahang nakatatanda. Gate ni Tino, ang pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa 10 taong gulang ay hindi makatao at ito ay criminalization ng mga batang Pilipino dahil sa kabiguan ng pamahalaan. Hindi dapat ikulong ang mga bata dahil sa kapabayaan at kahirapan, ang mga bata ay biktima, hindi kriminal. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Paghihigpit naman sa social media access ng kabataan na pag-uusapan na ayon sa Malacanang. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mungkahing higpitan ang access ng mga kabataan sa social media. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa katunayan ay napag-uusapan na ang tungkol sa bagay na ito. Ito'y lalo't sinasabing ang mga batang sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay lulong sa online gaming na marahas. Sabi ni Castro, kabilang sa ikinokonsidera ang pagbabawal sa mga app
na nang iimpluwensyang gumawa ng karahasan. Umaasa ang palasyo na magagawa ng mga mambabatas na makapagbalangkas ng batas na tutugon sa concerns sa paggamit ng social media ng mga kabataan. Una rito, maraming bansa na ang nagpatupad ng restrictions sa access ng mga menor de edad sa social media para labanan ang mga usapin sa mental health at mga panganib sa online platform. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Manang Let. Sabi nga ni Bentong, nung mga kapanahunan daw nila, kahit nga magdala ng tools, itak, sa eskwelahan yung bata, inaalaw. Bakit? Ginagamit nga po sa farming sa pagbubungkal ng lupa, aktibidad. Wala namang ganitong klaseng ng mga karahasan. Kasi bagay, noong mga panahon mo Bentong, wala namang kasing social media pa noon. Uso nun, comics. Aliwan, wakasan. Ayan. Tsaka sa TV noon, ang uso nun, ano yun yung kantin? Student canteen. Yung mga uso nun, mga panahon nun. Tsaka ang mga sikat nun, si Nora Honor. Yan ang mga nauuso, ngayon kung ano-anong napapanood ho ng mga bata. Maganda umaga, Pilipinas! Relate na relate dyan si Attorney Bong Villanueva at saka si Jun Mayoralgo. Ayan, ganyang klase ng mga pelikula, mga palabas, Napanatili naman ng Bureau of Internal Revenue at ng Bureau of Customs ang collection targets nito sa kabila ng pagdedeklara ng National Energy Emergency sa bansa. Ayon kay Finance Undersecretary Rolando Licon Jr., ipinagpapatuloy ng BIR ang target nito na 3.43 trillion pesos habang nagtakda namang makakolekta ng 1 trillion pesos din ang Bureau of Customs sa taong ito. Batay sa datos, umaabot na ng 1.42 trillion pesos ay nakokolekta ng BIR habang bumalo naman sa 406.37 billion ang koleksyon ng Bureau of Customs sa unang 5 buwan ng taon. Samantala, posibleng tanggalin ang 3 buwang suspensyon ng excise tax sa langis kung magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan na magpapataas din sa koleksyon ng kawanihan ng adwana at saka syempre ng Bureau of Internal Revenue. Ayan nga, sipag ngayon ng ang bagong pamunuan ng BIR. Nakita magandang performance ng BIR kaya pala yung dating mga namumuno gustong bumalik. Ayan. Hindi ba nakontento? Hindi ba nakontento sa mga naipon nila? Sus, may ginoong buhay ito. Pagmamarka sa mga dokumento sa impeachment case ni BP Inday Sara, aabutin pa ng hanggang bukas. Detalye na balita mula kay Raymond at pa sa Aris 28. Raymond, good morning. Parehong gusto ng defense at prosecution team sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na matapos na agad ang marking of evidence, ngunit hindi ito ganong kadali. Ayon kay Representative Jervil Luistro na siyang lead prosecutor, ay voluminous kusang katerbang ng mga dokumento na kailangan nilang markahan sa Article 1 pa lamang na tumutukoy sa mga anomalyang paggamit ng confidential funds ay may 4,000 ng dokumento. Ganon din kadami sa Article 2 tungkol naman sa unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Sa panig ng depensa, sinabi ni Attorney Michael Powan na naging magandang day 3 ng pre-trial conference kahapon. Nagpasalamat sila at nadagdagan ng lamesa na kanilang gagamitin upang mapabilis ang marking of evidence. Kung hindi matatapos bukas, ay nakahanda silang mag-extend matapos lamang ang kanilang trabaho. Sa kabila nito ay on target pa rin umano ang July 6 na inaasahang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Na imbag na bigat kada kayo amin sa mga suki natin dyan sa Bigan. Maganda umaga, Pilipinas! Ganun din sa mga suki natin dyan sa Cagayan. Buenos dias, Zamboanga. Pilipinas ang oras 21 na makaliban sa alas 5 ng umaga teleserye na pinagbibidahan ni Coco Martin sa Ayong Sigabo. Mas pinatindi ang promo matapos mangulelat sa katapat nitong teleseryeng Master Cutter ni Dingdong Dantes. Wow! Intrigahan Ano kayang promo nila? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Maingay ang promo ng bagong teleserye ni Coco Martin na Si Gabo na nagsimula noong Lunes sa primetime ng TV5, All TV, A to Z at Kapamilya Channel. At umabot pa nga ito ng 404,124 ang peak concurrent viewers online ng pilot episode na ito. At ang buong akala namin ay itutumba nito ang katapat na master cutter ng GMA7. 4 na istasyon kasi simultaneous ang airing ng teleserye na Coco at Julia Montes. Kung aggregated ratings ang labanan, malaki ang chance sa talunin nito ang programa or ang master cutter ni Dingdong Dantes. Pero matibay pala itong the master cutter ni Dingdong na naka 9.9% ang rating nito noong Lunes at ang kay Coco naman na Si Gabo ay 8.2% lamang. So kahit sa single channel ang pagbasihan, mas matibay ang master cutter na 8.4 ang rating nito sa GMA7 at napanatili rin malakas ang kasunod na programa na Firewall na nakakuha ng 7.8%. Kaya matindi pa rin ang labanan nitong programa ni na Coco Martin na Si Gabo at ang master cutter ni Dingdong Dantes. Tingnan natin kung makakabawi ang programa ni Coco dahil talagang tuloy-tuloy ang kanyang promo at ganoon na rin naman si Dingdong na talagang masugid din at talagang nagpupursige niyang ipromote ng husto ang kanyang master cutter. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Manila Bulletin at sa Philippine Star. Manay Ichu, good morning. At syempre kay Ginger Katabui dyan sa Net25. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo ay pabalik ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha. Ang mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. E-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 25 na makalipas ang alas 5 na umaga. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 28 na makalipas ang alas 5 na umaga. Sige nga. Para may active participation yung mga suki natin ha. Kung kayong tatanungin, ano nga bang tamang age of discernment? 10? 12? 15? Okay. Bilang mga magulang, kung kayo pong tatanungin, online, sagot ho kayo online. Kaya sa ating, nakikita mo ba dyan yung text natin? Yung mga text messages. Tingnan nga natin. Padala nyo yung mga sagot nyo sa text line natin. Anong text line natin, bossing? Ayun, 0919-282-6485. 0919-282-6485. Padala nyo yung sagot. Anong tamang age of discernment kung kayong tatanungin bilang mga magulang? Tapos online din. Doon sa mga nakatutok sa atin sa TV, sa online platforms natin. Kung kayong tatanungin, ano ang tamang age of discernment ng isang bata? Kasi sabi nga ni Dr. Carmela, meron nga daw siyang kaso, yung nanay dumulog sa kanila, humihingi ng tulong. Sa impluensya po ng mga napapanood ng bata sa social media, nalulong ito sa porn. Nagkaroon ng porn addiction. Mga senior citizen, maintindihan natin yung porn addiction nila. Wala man siyadong ginagawa Pero 7 years old na batang babae na addict sa porn addiction. Nagkaroon ng porn addiction. Pagkatapos may boyfriend daw po na AI. Magandang umaga, Pilipinas! Dead on the spot ang isang lalaki matapos mabangga ng bus habang tumataka sa kaanak ng mag-inang kanyang hinipuan sa Quezon City. Nahulat ang pulisya, bigla na lamang pumasok ang suspect sa isang bahay sa barangay E. Rodriguez at saka hinawakan sa dibdib ang isang nanay at ang anak nitong babae.
Matapos ang naturang insidente, makailang ulit umanong bumalik sa bahay ng biktima ang suspect dahilan para magpasaklolo na sa barangay ang pamilya ng mag-ina. Nang kumprontahin ito ng mga anak na lalaki ng nanay na biktima, tumakbo palayo ang suspect. Ayun, nasapok ng dumaraang pampasaherong bus. Tenant sa lugar ang suspect, pinaniniwala ang nakainom nang mangyari ang naturang insidente, ngunit hindi ito personal na kilala ng pamilya ng biktima. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang bus driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Yun ang malungkot doon, ano ha? Pantakin mo wala naman kasalanan yung bus driver. Bigla na lamang humarurot yung isang tumatakas sa suspect. Ngayon, meron siyang kaso. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang tropa ni Sherin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Lakasan nyo yung radyo telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay interloper. Malo, pakitaas nga yung natin, interloper. Ayan, ang ating word of the day in walang translation sa Pilipino. Interloper. Ay, teka muna, nakikiusap yung ilang mga viewers natin, Malo. Ilagay din daw natin yung ating word of the day, i-flash din natin para nakikita nila kung ano yung word of the day na ibinibigay natin para dagdag sa kanilang vocabulary, interloper. Sandali, hanapin natin. Interloper is a person who intrudes or interferes in a peace situation or social group where they are not wanted, do not belong, lack proper authorization. Ayun, ibig sabihin, pakiilamero. Naku, dami niyan. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, interloper sa Tagalog ay pakiilamero. Ayan, nakikita niyo na ha. Doon sa mga nagtatanong, nagre-request niyan. Higit naman sa 500 baboy ang namatay sa San Enrique Negros Occidental kasunod ng muling pagkalat ng African Swine Fever. Ayon kay Mayor Gelson Tubilyara, tinamaan ng ASF ang lahat ng 10 barangay sa kanilang bayan. Kaugnay nito, nagpatupad naman ang border control sa pamahalaan lokal. Pinaigting na rin ang biosecurity measures para maiwasan ang lalo pang pagkalat ng ASF. Sa hiwalay na pahayag, kinumpirma naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na may ASF outbreak sa southern part ng lalawigan batay sa ginawang pagsusuri ng local laboratory at ng Bureau of Animal Industry. Sinabi ni Governor Lacson, pumalo na ng 4.06% ang pig mortality rate sa kanilang lugar. Nito lamang Martes sa tinaasahang madadagdagan pa oras na mag-update ng mga datos. Naku, yun malungkot. Paano ka magre-repopulate ng babuyan kung patuloy naman ang problema natin sa ASF? Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. May huli na kagad si Sherin Alvaro. Sherin, go! Yes, Kuya Angel. Naku, nakakapaso. Inamadali ko yung lugaw. Tignan mo yung lugaw, oh. Sarap, pakasarap. Tignan mo, may tokwa, lugaw, tokwa. Ikaw pala isang interloper dyan sa karinderya ni nanay, ha? Pinapakilaman mo yung... Iba pa yung nanginginain sa interloper. Pero ito talaga ang maswerte ngayong umaga. Si ate, pangalan nyo? Emma Arabis po. Si Ate Emma na palaging nakikinig sa DZRH habang nagluluto at gumagawa ng lugaw. Gumagawa kami ng lugaw, alas 3 kami nagsisimula po. Bakita mo naman. Aga-aga. Tapos isang kaldero yan. Oo, isang kaldero araw-araw. Si Nanay Emma, araw-araw gumigising na bago mag-alas 3, naglulugaw pero nakariban pa rin ang buhok. Ayan. Talagang ganyan ang buhok ko po. Maiksi talaga. Ayan. Nay, sino naman gumupit sa buhok mo? Ay, ayoko na ng joke na yun kasi baka madali tayo ng Tacloban. Baka marinig tayo sa Tacloban, mga bata dyan. Kasi po, pag senior na po, kailangan maiksi ng buhok, mainit kasi po, sir. Ayan, sige. Anong probinsya ni Nanay Emma?
Ay, ako po Bicol. Bicol. Oo. Saan sa Bicol? Sa ano po ako, Pulangi. Taga Pulangi, Albay. Sakop ako ng Libon ako eh. Libon. Sakop ng Pulangi. Oo, Libon, Albay. Sige. Opo. Oo, masarap ang pinangat doon. Ay, opo. Oo. Di bali raw, pag nagbagyo po, di bali matumba yung bahay, wag lang po isili. Sige, saya ni nanay. Yan ang gusto natin sa umaga. Sige, bigyan mo na ng pera, Sherwin, para lalo si nanay. Sino paborito mong announcer sa Diesel Race ng umaga? Si Angelo Palmones! Si Kuya eh. Nay. Dahil paborito mo si Kuya Angel Palmones at meron kang 1,000 pieces. Thank you po, sir. May pandagdag kami sa aming puhunan. Nay, bakit naman kayo na? Bakit naman? Siya naniniwala na namimigay daw tayo talaga ng pera. Ganun na. Opo, matagal na po ako nakikinig sa radyo. Kaya lang, sabi ko sa amo ko, Tita, totoo ba talaga yan? Gusto ko nung makita si Sherwin. Saan ko ba makikita yun? Kasi araw-araw siya, hindi siya nawawala ng pira. Lagi may pira po. Siyempre naman. Oo. Nay. Nanay Emma. Po. Gwapo ba si Sherwin sa personal? Opo. Nagpa-picture na nga po ako eh. Kasi matagal ko na po talagang gustong makita. Nay. Talagang pag-aabonohin mo ako, Kuya Angel. Nay. Teka, Thank you. Nay. Maraming salamat po. Makinig ka muna, Nay. Nay, makinig ka muna. Oo, kilala niyo si Dr. Jessica D ng LDL Vision. Oo. Pinalilinaw ni Dr. Jessica D ang inyong mata. Ayan, ha. Baka gusto niyo luminaw inyong mata. Malabo po ang mata ko, pero po pag sa pera, napakalinaw. Sige, si Erwin, para lalo luminaw mata. Sabi pa natin mata nito. Napakalinaw po. Malabo po ang mata ko. Sa pera po, napakalinaw. Ayan, sige. Approve. Approve. Ito na. Dahil paborito mo si Kuya Angel at napakalinaw na mata. Ito pa, may additional ka 1,000 pieces. Thank you po, sir. Thank you po, Kuya Angel. Thank you. Walang anuman. Salamat po. May pandagdag na po kami sa aming puhunan. At syempre nako, kailangan masagutunan yung ating word of the day para makomo yung ating medium component. Simple lang po yun. Kasi po, tatagalugin ko na lang. Pakialamero po. English! Nay! Interloper. 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 Pakialamero. Eto, pakailamero ko kasi pag umaga. Meron kang medium component at sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre Bangong Kabloom ang hatid sa inyong mga labahan kapag binalawan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre meron ka rin lalabahan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. Salamat! Maraming salamat po. Thank you po, sir. Sana Nay, po sa uulitin. Nanay Emma, yan bang nasa harap niyo? Eskwelahan ba yan? Eskwelahan yan? Hindi po. Ano yan? Ano po, gupitan po. Ang eskwelahan po sa kahilira po namin. Okay. Ano yan? Butika? Butika yan? Hindi po, barbershop. Barbershop. Okay. Sige. Parang alam ko. Barbershop ng mga taga Marinduque at Kalinga. Alam ko na kung saan nagpagupit si nanay. Ayan, okay. Ayan, katapat, barbershop. Ito sa Joseph Barbershop. Okay. Sige. Ito sa Barangay Santa Lucia sa Pasig City. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagad tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa dating winner sa DZRH Mala Cash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RS number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash Promo! Doon daw po sa Camp Kapinpin, in-isolate muna ho yung training instructor dahil sa umano'y pananakit sa mga recruits. Detalye mula kay Jel Parosa, RH52. Good morning, Jel. Kuya Angel, iniiwalay muna o in-isolate muna itong instructor ng 2nd Infantry Division Training School na inaakusahan ng pananakit sa ilang trainees sa loob ng Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Ayon kay 2ID spokesperson, Colonel Michael Aquino, ito ng protocol sa habang iniimbestigahan ng naturang aligasyon. Kasunod yan ang ulap ng DZRH News na paninipa at pambabatok umano ng officer na may ranggong staff sergeant sa kasagsagan ng kanilang fellowship activity noong Lunes ng gabi, Hunyo 22. Lumapit sa hintilan ng isa sa mga biktimang ayaw munang magpapangalan
na nagpahayag ng takot na mabalikan ng inaakusahan sakaling mag-file ng formal na complaint. Subong niya, pinaporma sila sa formation ng instructor pagtapos ng fellowship na mayroong inuman. Pero dahil nakainom na rin naman ang mga trainee, ilan sa kanilang nagtalo habang ilan naman ang hindi pa makatayo sa formation. Dito raw nagalit o naburyong ang nakainom din daw na instructor, saka pinagsisipa ang mga recruit na nagtamo ng injury sa rib at tagiliran. Paniguro ni 2ID Commander Major General Demi Zagala, kanala itong inimbestigahan at iniyak na may mananagot na responsable sakaling mapatunayan. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Muli ang ating paalala, kapag totoma, huwag ilagay sa ulo, ilagay sa bituka ang alak, ha? Gaya yan, nagtapang-tapangan si Sarge ng gulpe, nanipa ng mga recruits. Ngayon, malamang mawalan ng trabaho. Magandang umaga, Pilipinas! Nananakita ba inyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosamine para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 42 na makalipas ang alas 5 na umaga. Kung impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat namin namumuong hidwaan sa pagitan ng militar at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Lumabas ang isyu kasunod ng reklamong perjury laban kay Teodoro kaugnay ng kanyang dating Maltese citizenship. Nakuha noong 2016 pero isinuko naman noong 2021. Ipinahayag ni AFP spokesperson o ng AFP spokesperson for West Philippine Sea na si Roy Vincent Trinidad katawa-tawang alegasyon na may aktibong general na manoy naghahanda ng kaso laban sa kalihim. Sinabi naman ni Defense Assistant Secretary Eric D. ang reklamong sinampa laban kay Teodoro ay nakabatay lamang sa hindi beripikadong alegasyon. Ayon kay D. nangangailangan na matibay na ebidensya ang kasong perjury at hindi maaaring ibatay sa haka-hako o mga espekulasyon. Nananatiling matatag ang posisyon ng Department of National Defense at ng AFP na walang anumang sigalot sa pagitan ng liderato ng militar at ng kilihim ng DND. O nga naman, may ginawa bang masama si Gibo? Wala. May ginawa ba siyang maganda? Wala. O ba't kayo magagalit? Wala naman siyang ginagawa. CHR nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon sa Tacloban shooting. Detalye mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Kuya Angel, lumarangkada na rin ang motu proprio investigation ng Commission on Human Rights sa brutal na pamamaril sa loob ng San Jose National High School na kinamatay ng 3 estudyante at kinasugat ng maraming iba pa. Sa pamamagitan ng Regional Office 8 sa Eastern Visayas ay nag-deploy na ng timang ahensya upang magsagawa ng sariling pagsisiyasat kasabay ang pagtiyak ng proteksyon sa karapatan ng mga biktima, pamilya at mga sospek. At dahil kapwa mga menor de edad ang inaresto bilang mga sospek, kaya tiginiit ng komisyon na dapat sundin ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o Republic Act 9344 sa buong proseso. Nababahala rin ng CHR sa iba pang karahasan sa paralan, kabilang ang mga kaso sa Cavite at kinumpirma nitong nagsasagawa na rin sila ng kahalintulad na investigasyon. Kasabay nito'y nananawagan ng komisyon sa DepEd, PNP at mga LGUs na palakasin ang school safety protocols, palawakin ng mental health at guidance services. Giit ng CHR, ang paaralan ay dapat ligtas na lugar para matuto ang mga kabataan, hindi isang lugar ng karahasan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. O doon sa mga nagre-reklamo mo, nakalimutan na daw yung mga flood control scandal. Dahil ngayon ay nakatutok sa Tacloban. Inamin ng dating driver
ni ex-DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nag-deliver siya ng kahon-kahong pera na pinaniniwala ang naglalaman nga po ng milyones sa ilang mambabatas at mga opisyal. Sa testimonya ni Edric San Diego na dating pinangalanan ni Senator Ping Lacson bilang parte ng Bulacan Group of Contractors, sinabi nitong naghatid siya ng kahon-kahon o ng mga kahon ng pera kina dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy, dating ako Bicol Representative Saldico at dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Bagamat hindi sigurado, hinihinala ni Santiago nga pera nga ang laman ng naturang kahon dahil na rin sa narinig niyang usapan ni Alcantara at Engineer Carlo Rivera hinggil sa milyon-milyong pisong halaga ng pera mula sa infra projects. Ay kay Santiago, nakapag-deliver siya ng 10 mula 2022 hanggang 2025 alinsunod sa utos sa kanya ni Alcantara na niya'y matagal na niyang kakilala bago pa man napasok sa DPWH. Bentahan ng dried fish sa Balotondo matumal ngayon Tagaraw. Bakit? Alamin natin kay Tina Nolasco, RH9. Tita Teens, good morning! Good morning, Kuyang Angel. Matumal nga ngayon ang bentahan ng iba't ibang klase ng dried fish o tuyo sa kilalang bagsakan sa Honorary Lopez dito sa Balotondo sa Maynila. Ay kay Ate Ruby de Luna, may-ari ng isa sa mga kilalang tindahan sa lugar, nagmumula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kanilang mga produkto, gaya sa Southern Palawan, Bicol, Pampanga, Iloilo, Rojas, Capiz, Pangasinan, Bataan at Negros. Dahil dito, dinarayo sila hindi lamang ng mga mamimili mula sa Metro Manila, kundi maging ng mga biyahero mula sa mga probinsya tulad ng Bulacan, Pangasinan at Baguio. Gayunman, ipinaliwanag sa atin ni Ate Ruby na normal nang bumaba ang demand ng tuyo tuwing ganitong season o tag-init kumpara kapag sumasapit na ang rainy season at bare months. Pakinggan natin si Ate Ruby. Ate Ruby. Ate Ruby. Oo. Mukhang, oo. Kaugnay niya na Kuyang Angel, etong sinasabi natin. Oo, pakinggan natin si Ate Ruby. Wala eh. Oh, naku, mukhang nagkakaproblema. Pero natinik yata. Natinik doon sa dried fish na kinain. Oo, kasabay ng sampurado. Oo. Okay. Eto mura, Kuyang Angel, dahil bagsakan nga ito, naku, napakamura pala dito sa Balotondo. Hindi na kailangang dumayo pa sa mga probinsya. Dahil eto nga, bisugo na export quality ay nasa 450 ang kada kilo, ang danggit na boneless 1,200, ang galunggong na dried o tuyo ay 250 hanggang 300 pesos ang kada kilo. Ang tuyo nasa 200 pesos hanggang 250 pesos per kilo. Ang dalagang bukid, mulmol, alumahan, labahita at torsilyo, pati ang tinatawag na balo ay 250 pesos ang kada kilo. Ang dried na espada, 220 pesos per kilo. Ang flying fish, 190 per kilo. Ang dried tilapia ay 100 pesos lamang ang kada kilo. Ang dilis naman ay naglalaro ang presyo sa 230 kada kilo hanggang 300 pesos. Depende yan sa laki dahil mas mahal daw yung dilis na maliliit. Ang dried alamang nasa 160 pesos per kilo. Yung maliliit na hipon 400 per kilo. Para naman sa mga bultuhan na tinapa per box nakatumbas ng 10 kilo. Ang tamban na tinapa ay 1,700 kada box. Ang babaeng galunggong na tinapa ay 2,700 per box. Samantala, ito namang lalaking tinapa ay bihira daw nilang itinitinda o lalaking galunggong na tinapa ay bihira nilang tinitinda dahil daw matumal ang bentahan nito sa merkado. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Maganda umaga, Pilipinas! Paano daw natin malalaman kung yung galunggong ay lalaki o babae? Jeric, paano mo malalaman kung ang galunggong babae o lalaki? Ayan, depende yan sa bulate na pamain mo. Oo, ayan. Paano malalaman kung babae o lalaking bulate? Pambihira kayo, isda lang yun. Galunggong lang pinag-uusapan natin eh. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi ba yung usapan eh? Oras muna sa buong kapuluan, 4 minuto na lamang, 6 na umaga.
Sitwasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang, ASES na umaga. Asexual po ang bulate, ha? Para doon sa mga nagtatanong, baka nabiting kayo eh. Asexual. Wala pong gender ang bulate. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Persian proverb. Ang sabi ho nito, flies will easily fly into the honey. Their problem is how to get out. Parang problema natin ito sa juvenile justice system. Juvenile Justice Act. Ipinasa natin ngayon na nagkakaroon tayo ng matinding mga problema. 2x2 sa ASES Balita. Susunod na Magandang umaga, Pilipinas! ASES na po ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa